Yung mga pagsubok na yan, ano yan, wala yan. Noon tayo, di ba? Na kay Lord tayo, makakayanan natin lahat yan. Sa mundong ito, hindi tayo exempted sa kalaban. I mean, sa mga pagsubok sa buhay. Pero may pangako ng Panginoon, umalis siya, di ba? Hey guys, punta pala tayo sa Asian Store. Tingnan natin kung ano yung stock nila ngayon doon. Parang gusto kong kumain ng adobo. Matagal na kami hindi kumakain ng baboy. So try natin na i-check kung meron yung baboy na may kaunting taba. Yun yung ano eh. Yun yung gusto ni Mrs. may taba. Kasi pag adobo, di ba, hindi siya masarap pag ano. Pag walang kaunting taba. At least may kaunting taba. Ang dumi ng sasakyan at ano na, kailangan na magpalinis kasi wala nang ano eh, wala nang snow, wala nang masyadong ulan, makulimlim lang, tsaka malamig pa din. Meron pala akong nabasang ano guys, na kaso dito sa ano, sa Finland, yung ano bata na parang hindi naman, parang tinakot yung isang mga ano to, mga Finnish na bata. That time mga ano sila, mga 14, 15, 16. Meron silang ano, parang hinabol na bata, nasa ano sila nasa malapit sila sa lake. Natakot daw yung isang bata. Hinabol nila yung bata, natakot yung ano, yung mga humabol, mga 16, 15 ganon. Yung ano, yung hinabol nila mga 14 ganon. Yung bata tumalon dun sa lake. Muntik nang nalunod yung bata, muntik nang namatay. So nagfile sila ngayon ng kaso dun sa ano, sa korte. Nakasuhan yung mga bata. Kasi ano talagang 50-50 na yung bata Ngayon, yung mga bata, ang problema, hindi sila pwedeng kasuhan kasi nga ano pa sila, minor, underage. Pero nahatulan sila ng parang 6 na taon ba yun? Na isang taon pala. Isang taon na pagkakakulong. Tapos magmumulta sila ng 1,500 euro. Ngayon lumabas yung hatol ngayon ng judge kasi sa tagal-tagal nangyari ba naman yun ng 2020. So 16, 22, so ilang years na, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 17, 18, 19, 20. Ano na, hindi, nung nag-20 na sila, ayun, dinampot yung bata na yun, binalikan, hinatulan ng isang taon na pagkakakulong at saka magmumulta siya ng 1,500. Ayun nga, yung mga batas dito, ganon sila kahigpit. Nabasa ko lang, wala lang, na-share ko lang para lang meron akong makwento habang nagda-drive papunta sa Asian market. Ang pangalan pala ng Asian market guys is Osen. Alam niyo ba yung mga dito, mga Asian market dito, ang niyan, karamihan na nagmamay-ari o nagtatayo ng Asian market is mga Vietnamese tsaka mga Thailander. Dito sa Finland, karamihan niyan Vietnamese. Iba-iba talaga sa naman sa Saudi naman, mga Indiano, yung mga Indian, Pakistan, yan yung mga nagtatayo ng naman doon, mga sari-sari store kung tawagin natin sa Pilipinas. Dito naman, mga Vietnamese, wala kang Pinoy na grocery, pero yung mga binebenta nila is halo-halo na, may mga Philippine product, gano'n.
Korean product, Japan, ano. Pero yung ano dito, yung mga makikita mong nagtayo ng business na gano'n, yung mga nauna is Vietnamese. Iba-iba kada lugar eh. Tapos napansin ko din yung sa ano naman, sa pagupitan. Kung sa Saudi naman, ang maggugupit is sa mga Bangladesh ulit, mga gano'n, mga Turkish, ayan. Tapos sa Indian, ayan, wala konti lang ang Pakistan, wala. Pakistan naman doon sa Saudi, mga gumagawa ng tinapay, tsaka AC, yan, yung gumagawa, mga aircon ano, shop, sila naman yung ano niyan, nagmamay-ari niyan. So dito naman, yung sa pagupitan, ano naman dito, mga Iraqis guys, ang marami dito. Sila yung mga naunang ano, mga hairdresser, mga Iraqis. Mga ganun. Marami dito, mga kahit yung mga ano rito, mga Muslim store from Iraq. Sila yung mga ano dito, mga nauna noon. Sana nga ano may mga parang sa Pilipinas ay sa Saudi rin, sa ibang bansa. Pati mga meron din sanang mga Pinoy na yung nagmamay-ari, yung mga store na groceries. Pati yung mga ano rito, yung mga buffet, Asian restaurant, karamihan yung mga malalaki ba. Dito na tayo guys. Yan yung Osen. Ito nyo ba? Osen. Zoom ko diba? Yan, yung spelling niya, Osen. Kompleto din siya, tsaka mabait yung may-ari ha. Okay guys, see you later. Hey. Nakabili na tayo guys. So, nakabili na tayo ng pork. Meron. Tapos ano pa siya? 30% off. Nice. 30% off ang nakuha natin. Pakita ko sa inyo. Yan mag-aadobo ako ngayon. Tagal na kami din. Nag-craving lang ako. Tagal na kami hindi kumakain ng baboy. Kasi sabi ni Mrs. Iwas muna kami ng kumain ng baboy. Sige guys, see you later. Headlines read, anarchy's on the rise in the West. Election din pala ngayon dito sa Finland. Mga parang city councilor. Yan, nakausap ko nga yung isang may-ari ng Asian market. Ano siya, bale Bangladesh siya guys. Pero ano na siya dito? 14 years na siya. So ano na siya, Finnish citizen na siya. Tumakbo siyang city councilor dito sa area dito sa may Jakobstad. Nakakatuwa din may mga yung may ibang lahi nag-citizen dito tapos tumatakbo. Siguro malaki din yung nila, yung community nila dito. Siya yung may-ari ng ng isang Asian store dito. Hindi yung pinuntahan natin kanina. Meron pang isang Asian market na naman yon, Muslim. Wala silang baboy. Hindi sila nagtitinda ng baboy, yung mga lang, gulay, mga frozen na isda, mga seafoods. Ayan. So, nung magbabayad ako, sabi nung si Bai ang tawag sa Saudi, yung mga Indiano, mga Bangladesh. Bai sa kanila, ibig sabihin sa Pilipinas pare. Sabi ko sa kanya, Bai, sino tong nakalagay na na poster dito? Parang sabi ko parang Pakistan. Sabi, hindi, siya, Bangladesh. Ano siya? Tatakbo siya yung may-ari dito. Oh, yeah, oh. Tapos binigyan niya ako ng isang parang ng polyetos, yung pamphlets na sabi niya ito yung information niya, tsaka number niya. Sabi niya, boto niyo Sabi niya, hindi naman kami hindi pa kami wala kaming time Pero naka-register na kami dito, kaya lang hindi namin alam kung boboto kami.
Kung may time ba kami pumunta. Ayun, yun, nasabi ko lang. Andito tayo sa ano ngayon guys, sa yung lagi naming pinapasyalan pag winter. Dati nung last na punta ko dito, I think meron sa video ko, makapal pa yung snow sa ano siya, frozen lake pa siya. Pero ngayon parang wala na. Saan galing to? Nag-walking kasi dito may trek dito eh. Ayan. Dito eh yung meron akong video diyan nag-walking ako diyan. Maganda rin kasi ang paikot diyan. Anuan talaga yan. Parang pinagjajagingan yan. Walking. Pwede mag-walking diyan. Paikot-ikot lang siya. One and the same these days, I know. Left to die on the side of the road. Next time siguro pag-usapan natin yung mga pagsubok pagsubok naman dito sa Finland. Minsan kasi nakikita natin yung mga nasa Pilipinas. Sabi, pag napapanood natin yung mga nasa ibang bansa, ang saya-saya. Nakikita lang natin yung yung paligid eh. Sabi natin gusto ko kaya pumunta diyan, hindi natin kino-consider yung yung hirap din. Tsaka yung mental mga mentally, emotionally nakakaranas din tayo ng mga ganun dito. Pero anyways, sabi nga individual differences. So yung mga pagsubok na yan, wala yan pag kay tayo sa Panginoon tayo, di ba? Na kay Lord tayo, makakayanan natin lahat yan. So meron pa rin mga pagsubok dito. Hindi na mawawala yan nasa Biblia din yan, di ba? Na habang nandito tayo sa lupang ito, sa mundong ito, hindi tayo exempted sa kalaban. I mean, sa mga pagsubok sa buhay. Pero may pangako ng Panginoon ng Malaysia, di ba? Na sabi niya, hindi alis man ako physically dito sa mundong ito, pero mayroon akong iwan sa inyo ng taga-subaybay at makakasama nyo sa mundong ito. Yun yung Holy Spirit na tinatawag. Sige na guys, at magkukwentuhan tayo ulit sa mga pagsubok at paano ba natin malalampasan yan. Meron ba may puro saya lang nakikita natin dito, lalo na sa may mga Pinoy nakikita natin sa ibang bansa, sa Canada, sa Japan, sa US, di ba? Sa New Zealand, Australia, lahat yan may pagsubok yan. Lahat tayo nakakaranas yan ng pagsubok, walang exempted, sabi ko nga. Pero yung kwento ko sa inyo yung pagsubok naman namin dito, di ba? Paano ba namin nalalampasan? Okay? Huwag muna tayo lalayo. Sa amin muna. Mas maganda yung kwento yung experience namin. Pagsubok namin dito. Pagsubok namin ni Mrs. Sa trabaho. Sa buhay namin. Mga nakapaligid sa amin. So, paano, di ba? Paano natin nalalampasan yan? Siyempre, si Lord nasa amin nasa puso namin. Okay guys, see you and God bless.